Purihin po ang Panginoon at isang magandang buhay sa inyong lahat. So sa lahat po ng ating mga ka-GMB, good morning, beautiful. At welcome po sa ating Super Rich God, the Voice of God, ng ating Bishop Carding, Bishop Tony Mariohay. We believe and we declare that with God, life is beautiful. Because God made all things beautiful in His time, making all things work together for good, to those who love God, and to those who are called according to His purpose. So sa lahat po ng mga nagmamahal sa Diyos, sa lahat ng mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon, meron tayong isang katiyakan na pinangahawakan na lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay hindi isang aksidente. Nothing happens without God's purpose. All things are purpose-driven. So lahat po, muli maraming salamat po sa ating mga early viewers at nakita ko po kanina ang ating kamanggagawa, si Pastor Robert Pauline ng BOC Makati. Pastor Robert, maraming pong salamat sa inyong lahat. At bilang pasimulan, ay po nating i-shout out muna ang ating mga early viewers ng ating programa. Kay Ate Amalia Andaya, congratulations Ate Maya sa iyong Lifeline Morning Devotion kaninang alas 5 ng baga. God bless you more, Ate Maya. Ate Delia Kapati, maraming salamat from Pampanga. At syempre kay Ate Maya from Japan. Ate Lily Binyas, mula po sa Team JTC Montalban. Arte Arlene Cruz Rivera, mula din po sa Team JTC Montalban. Ate Jennifer Malyari, mula sa Team JTC Pampanga. Ate Jen, marami pong salamat. Ate Rosel Balakit, mula po sa Team Montalban. Ate Susan Reyes po, na talagang kaninang umaga pa naghihintay. Ate Susan, mula sa Team JTC Montalban, marami pong salamat. Siyempre po, Ate Malu Enciso at Ate Helen David, mula po sa Team JTC Makati. Ngayon po, kasama kong aking mga anak, Kristen Grace, Adriel Elijah, at saka si Moses, nakatuwang ko po sa ating programa. Muli po, ito ang yung lingkod, Bishop Efren Nadado, nagsasabing, life is beautiful. Always remember this, that of all the creations of God, we are the most beautiful. Because we were created in the image and likeness of God. Kaya nga ang programa natin, itinawag po natin, Good Morning, Beautiful. So ngayong umagang ito, isisimulan po muli natin ang panibagong FB GMB series. 2 linggo po natin ulit itong pag-aaralan. So ang ating GMB series ngayon ay pinamagatan ko pong The Journey of Faith. Pakisulat ko po sa inyo mga comment section. At titiyakin ko po sa inyo na kayo pagpapalain uli ng salita ng Diyos. The Journey of Faith. Without faith, nothing is possible. But with faith, nothing is impossible. Napakagandang paksa po dito. Ang paglalakbay natin sa ating pananampalataya. Because God moves not according to our wants. God moves not according to our needs. But God moves according to our faith. Kaya kapag nawala po ang ating pananampalataya, walang bagay na posible. Pero kapag meron tayong pananampalataya, walang bagay na imposible. So ito po yung ating GMB series. Meron po tayong 4 na lesson. Number 1, renewing our mind. Number 2, rekindling our heart. Number 3, reforming our habits. And number 4, reconnecting to the community. So ihanda po natin ngayon ang ating pag-aaral, ang ating puso, sa 2 linggong paglalakbay patungkol sa ating pananampalataya. Renewing our mind, rekindling our heart, reforming our habits, and reconnecting to the community. So bilang pasimula siguro, magdeklara na po tayong lahat. Sa lakat ng mga tunay na anak ng Diyos, pakisulat niyo po sa inyong mga comment section, I am blessed to be a blessing. Ideklara po natin yan habang sinusulat natin may pananampalataya. I am blessed to be a blessing. Level up.
Do not be content of just being blessed. Always be a channel of blessing. Ito po yung pangako ng Panginoon that in you, in me, in us, all the families of the earth will be blessed. Yan yung tinatawag nating Abrahamic Covenant at kasama po tayo doon. Kaya kung naniniwala ka ngayong umagang ito na ikaw ay pagpapalain ng Diyos at gusto mong maging daluyan ka ng pagpapala, kapatid, i-share natin ang ating program sa ating mga kapamilya, mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kaopisina, mga ka-schoolmate, at lalo na po, yung ating mga kakilalang nasa ibang bansang naghahanap buhay, dumadaan ng matitinding pagsubok, kailangan po nila ang salita ng Diyos. Yung hindi natin kayang magawa, kayang gawin ng Diyos. Yung hindi natin kayang abutin, maaabot ng Diyos. Kaya mga kapatid, please, share the Word of God. Because sharing is caring. So simulan po natin ngayon, Martes na ito ang ating lesson number 1 sa ating series na The Journey of Faith. So ang lesson number 1 po natin ay pinamagatan ko pong Renewing Our Mind. Embracing the power of transformation through the renewal of our mind. So ang unang paksa natin sa ating paglalakbay sa ating pananampalataya ay ang pagyakap sa kapangyarihan ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan. So ang ating tatalakayin ay may patungkol po sa ating kaisipan. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat napakahalaga nung tinatawag nating mindset. Diyan kasi nagkakaroon talaga ng tunay na labanan. So sa first lesson natin ngayong umaga ito, meron tayong 3 katotohanan na malalaman. Pakisulat niyo po ito because we believe that note takers are world changers. Renewing our mind, number 1, renouncing. Number 2, embracing. And number 3, cultivating. 3 important principle to renew our mind. Renouncing, embracing, and cultivating. Kung nais po natin talagang maranasan yung tinatawag nating renewed, transformed mind, may mga bagay tayong tinatawag na dapat itakwil sa ating buhay. May mga bagay na dapat po tayong iwaksi at alisin sa ating buhay. Number 2, meron din tayong mga bagay na dapat iyakapin. Dapat nating tanggapin at maging bahagi ng ating pananampalataya. And number 3, sa cultivating, may mga bagay tayong dapat binubungkal, pinalalago, at pinagyayaman. So kung tayo po'y handa ng makinig ng salita ng Diyos, at handa na po tayong pagpalain ng salita ng Diyos, pwede ba natin i-type sa ating comment section, I am ready to receive the blessing of God. Amen? Simulan po natin ngayon ang ating pag-aaral. Ang sabi po ng ating teksto sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may know what is good, acceptable, and perfect will of God. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. So bilang pasimula, transformation always begins in the mind. Kaya nga ito ang unang topic natin sa ating journey of faith, pagkat ang paglalakbay sa ating pananampalataya patungo sa pagbabago ay laging nagsisimula sa ating kasipan. So take note, transformation always begin and always starts in the mind. At yung salitang transformation, pakisulat niyo po yan, the word transformation came from the Greek word metamorphosis. Pwede nyo bang isulat yan sa inyong mga comment section? Ang salitang transformation, salitang Griego, ay ginamitan ng salitang metamorphosis. Dang ibig sabihin, change. At tayo pong mga nag-aral noon
Sa science, alam na alam natin ang ibig sabihin ng metamorphosis. Sa zoology, ang ibig sabihin ng metamorphosis, it is the process of transformation from immature form to an adult form. Isang pagbabagong anyo mula sa tinatawag nating immature form going to adult form. At ang pinakamagandang illustration natin sa metamorphosis na yan ay yung butterfly. Meron siyang tinatawag na process of transformation from egg, naging caterpillar, pumasok doon sa tinatawag nating larva or pupa, and then naging butterfly. Ang tawag natin doon sa pagbabagong ang yun ay metamorphosis. Yung uod, naging paru-paro. Yung gumagapang, lumilipad. Yung mabagal, biglang bumilis. Yung mapangit, biglang gumanda. Yung walang kabuhay-buhay, nagkaroon ng buhay. Ang tawag po natin doon, metamorphosis. At sa ating buhay Kristiyano, in the journey of our faith, meron tayong tinatawag na spiritual metamorphosis. Pakisulat niyo po yan. Spiritual metamorphosis. Kung yung uod ay nagiging paru-paro, ano naman ang spiritual metamorphosis natin? It is the process of becoming a new creation in Christ. The old has gone and the new has come. Yun yung tinatawag natin spiritual metamorphosis, na tayong lahat na nakipag-isa kay Kristo. Tayong lahat na tumanggap kay Kristo. Tayong lahat na nagtanggap ng paghahari ng Diyos sa ating buhay, yung luma nating pagkataong alipin at winasak ng kasalanan ay binago ng kanyang katwiran. Ang tawag natin yan, the new creation in Christ. Sa ating panahon, ang tawag natin yan, na born again tayo. The old has gone, the new has come. Ang pinakamagandang example dyan ay si Apostol Pablo. From terrorist, he became the evangelist. The worst of all sinners became the greatest apostle of all time. So mga kapatid, alam ko po excited na tayong lahat. At dito po tatakbo ang ating first lesson about the journey of faith, renewing our mind. Simulan po natin. The first principle to renew our mind is renouncing. Anong dapat nating i-renounce? Renouncing conformity. Basahin uli natin ang 12 verse 2 ng Book of Romans. Ang sabi ng Bible, do not conform to the pattern of this world. Isulat nyo nga po sa inyong comment section, do not conform. Kaya, the first truth and principle to renew our mind, kung nais natin talagang mabago ang ating kaisipan at madala tayo sa tunay na pagbabago, principle number 1, renouncing conformity. Nang ibig sabihin niyan is breaking free from the conformity of this world. Kailangan po tayong makalaya. Kailangan po tayong umiwas at lumaya sa sistema at takbo ng mundo at ng sanlibutan ito. Kaya tayong mananampalataya, sinabi ni Apostol Pablo, tayong mga patay na sa sanlibutan at ang sanlibutan ay patay na rin sa atin. Alam niyo po ba kung bakit? In the quest to spiritual growth, in the quest of our journey to our faith, the first step is to renounce conformity. Huwag tayong makikiayon. Huwag tayong gagaya. Huwag nating gagamiting standard at idolo ang takbo ng sanlibutan ito. Renounce conformity to the pattern of this world. Alam niyo po ba kung bakit? Dalang sabi ng 1 John chapter 2, 15 to 17, kapag ang mundo, ang ginawa nating standard natin, ito sinasabi ng Bible. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Ang sino man daw pong nagmamahal sa sanlibutan, at ang sino mang nagmamahal ng mga bagay, sistema ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa Kanya.
For everything in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ang nasa sanlibutan, ang nasa sistema ng mundong ito, kaya ang mundo natin talagang bat-bat ng kasalanan. Kasi ang nandito po is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Nandito lahat ang gawa ng laman, andito lahat yung pita ng mata, at andito lahat ang kapalaluan ng mundo. Kaya ang sabi ng Bible, it comes not from the Father, but it comes from the world. So the first step to the journey of our faith, if we want to transform and renew our mind, kapatid, kaibigan, sabi nga ng isang mga ngaral, we are in the world, but we are not of this world. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pakisulat nyo nga sa iyong comment section, tagalangit ako. So hindi tayo tagalupa, kaya hindi natin kailangan na gayahin ang sistema ng mundo. Hindi natin kailangan kopyahin ang sistema ng mundo. Sapagkat ang sistema ng mundo, ang mga nandyan ay pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan ng buhay, at maraming napapahamak. The world often dictates its value, its ideologies, standards, but as believers in Christ, we are called to a higher plane. Kaya bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, we are not obliged to conform into the pattern of this world. Huwag natin gawing standard of value po natin at huwag natin hayaan diktahan tayo ng mundo na itong maging values natin. Example, homosexuality. Sa mundo natin ngayon, legal na ang homosexuality. Samantalang sa Bible, ang tawag ng Bible sa homosexuality ay abomination. Kaya nga sinunog ng Lord ang Sodom at Gomorrah. Pero tignan niyo po yung pinopromote sa mundo. Sa ating telebisyon, sa internet, sa Facebook, social media, ang namamayagpag ngayon ay ang mga homosexual. Hindi tayo galit sa kanila, pero hindi yun ang standard ng ating values. Corruption. Mas lalong yumayaman, gumaganda ang buhay, umaangat ang buhay, ang mga korap. Pero hindi yun ang dapat natin gayin. Injustices, violence, and divorce. So, tandaan po natin, to renew our mind in the journey of our faith, first principle is renouncing conformity. Again, reminder, we are not of this world. We are in this world, but we are not of this world. Tagalangit tayo, hindi tagalupa. Kaya wag nating gagayahin ang sistema, ang values, ang ideology, ang standard ng mundo, sapagkat ang lahat ng iyan is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Tama o may tama? Legal na separation, legal na ang live-in, legal na ang drugs, legal na ang divorce. Kapatid, hindi yun ang standard natin. Number 2, the second principle to renew our mind, ito yung yayakapin dapat natin. Embracing transformation. Pakisulat nga po ninyo sa inyong comment section, transformation. Iwaksi ang kamunduhan, yakapin ang katwiran. Anong sabi ng Romans 12:2 verse B? And be transformed by the renewing of your mind. Maliwanag na maliwanag ito na bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod at anak ng Diyos, yakapin po natin. Tayuan po natin, tindigan po na kahit ikaw na lamang ang mag-isa sa inyong opisina, sa inyong eskwelahan, sa inyong barangay, still tayuan natin, tindigan natin, lakaran natin, at yakapin natin ang tunay na pagbabago. A transformed, renewed thinking. Sa biyaya at awa ng Diyos, kaya nating magbago. Once we relinquish conformity, kapag iniwan na natin, tinakwil na natin, iwinaksi na po natin yung ating pagiging makamundo, it open our lives to the transformative power of God. Hanggat hindi natin iniiwan
tinatakwil at iwinawaksi yung ating pagiging makamundo, makalaman, makasanlibutan, hindi magbubukas at makakapasok yung tinatawag po nating transformative power of God. True change begins in the mind. Pakisulat nga po ninyo yan. True change begins in the mind. Kaya ang tunay na pagbabago, hindi kagad nakikita sa ating buhay. Kasi nagsisimula po yan sa ating mindset, sa ating mentality. Kailangan makita po natin dito sa ating kaisipan, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating metamorphosis. Na yung dati nating makasanlibutan, makalaman at palalong kaisipan ay mabago ng salita ng Diyos. It will be changed and transformed by God through His Word, through His Spirit, and by the power of the Word, the living, two-edged, sharper Word of God. Hayaan natin po yung ating kaisipan, isuko natin sa Diyos. Pabago po natin yun. Lord, renew my mind, Lord. Transform my mentality, Lord. Kailangan natin lagi ipinapanalangin yan. Embracing transformation is an ongoing process. Kaya ngayong pagyakap sa pagbabago, hindi po yan one-time event. Naka-attend ka lang ng church, tapos na. Hindi po. That is not the end. Ngayon nakikinig ka ng GMB, hindi po ito yung katapusan. This is not the end. But this is just a beginning. And it is still an ongoing process marked by a continuous surrender of our minds to the divine sculptor. Kaya habang tayo'y dumadalo sa mga gawain ng Diyos, habang tayo nakikinig ngayon ng ating GMD Live, habang tayo nag-aaral ng salita niya, kailangan po ng tinatawag nating continuous surrender. Hayaan natin ang ating kaisipan, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ay patuloy nating isuko sa Diyos. At sa ating pagsusuko, hayaan nating ipabago natin sa Panginoon ang ating kaisipan. Anong sabi ng 2 Corinthians 3:18? Being transformed into the image of God with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Kaya nga po lagi akong excited every time na nag-aaral ako ng salita niya. Bakit po? Dahil every time I meditate, I study the Word of God, binabago niya ang aking kaisipan. At yung pagbabago ng aking kaisipan ay nagdadala sa pagbabago ng aking buhay. So again, the second principle to renew our mind after renouncing conformity, iwan na natin yung makasanlibutang pamumuhay ng makasalanan. Number 2, embracing transformation. Kapatid, yakapin natin. Sa paanong paraan? By continuous surrendering our mind to the Word of God. Hayaan natin ang salita ng Diyos ay patuloy na pumasok sa ating puso at sa ating isip. Lord, renew my mind. Lord, transform my mind by the Word of God. Kaya tuloy lang tayo sa pakikinig at pag-aaral. The third and final, ito po yung pinakamahalaga to renew our mind, is cultivating discernment. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment section, cultivating discernment. Iwinaksi ang sanlibutan, niyakap ang pagbabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung pangatlo. Cultivating. Ano ibig sabihin ng cultivating? Kailangan bungkalin. Kailangan pagyamanin. Kailangan pahalagahan po natin yung tinatawag nating discernment. Ano yung discernment? Anong sabi uli ng Romans 12, verse 2, letter C? That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ang ibig sabihin ng discernment is knowing and doing what is right and what is wrong according to the Word of God. Ngayon tayo pa'y yumakap na sa tunay na pagbabago. Ngayon tayo pa'y isinurrender na natin ang ating kaisipan sa salita ng Diyos. Dapat meron na tayong gift of discernment. Alam na natin yung tama at mali. Alam na natin yung masama at mabuti. At kapag mali at masama, iwasan. Kapag tama at mabuti, puntahan. Knowing and doing what is right and what is wrong. Transform thinking, pakisulat nyo po yan, transform thinking
births discernment. Again, transformed thinking births discernment. Kapag ang ating mga kaisipan ay nagkaroon ng metamorphosis, pagbabago, ito'y nanganganak nung tinatawag nating gift of discernment. Dahil yung mindset natin ay binago na ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka na ngayon ng discernment. Alam mo na ngayon, yung masama at mabuti, yung tama at mali, yung kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Discernment will allow us to live according to His purpose, making choices that honors God and contribute to the advancement of God's kingdom. Kaya kapag nagkaroon tayo ng discernment, ito po'y tumutulong sa atin para lahat ng ginagawa natin ay umaayon lahat sa kalooban ng Diyos. Umaayon lahat sa plano ng Diyos at nai-advance natin ang kaharian ng Diyos. Di ba yan ang panalangin ni Kristo? Let thy kingdom come on earth as it is in heaven. Na kahit tayo nagtatrabaho, kahit tayo may career, professional tayo, doktor tayo, teacher tayo, engineer tayo, lawyer tayo, kahit nasa barangay tayo, dahil meron na tayong tinatawag na discerning spirit, lahat ng ginagawa natin is for the advancement and expansion of God's kingdom. Mas lalo nating pinapalawak ang kaharian ng Diyos. Mas lalo nating pinapalawak ang katwiran at pagbabago ng Diyos. Your workplace is your marketplace. Kaya ka dinala ng Lord sa barangay, kaya ka dinala ng Lord sa eskwelahan, kaya ka dinala Lord sa company yan, is to expand and to advance God's kingdom. At ituturo sa iyo ng Lord through your discerning spirit what is right and what is wrong. Tama o may tama. In a world filled with distraction and deception, tandaan niyo po ito ang mundo, punong-puno talaga yan ng distraction and deception. Minsan, kaya nga sabi sa Book of Revelation, pagdating ng Antikristo, even the very elect will be deceived. Matadaya, kaya mahalaga yung discernment para hindi tayo ma-deceive. In a world filled with distraction and deception, cultivating discernment, yung pagkakaroon ng knowing what is right and wrong, the gift of discernment, it becomes crucial. It is very crucial to have a victorious Christian lifestyle. Kung nais mo talagang maging matagumpay ka sa iyong buhay, at anumang nasaan ka man, anumang trabaho meron ka, gusto maging victorious ka, napaka-importante ng discerning spirit. Baka hindi mo alam sa iyong pagtatrabaho, ang pinalalawak mo ay gawain ng demonyo. Baka hindi mo alam sa iyong ginagawa, ang pinapalawak mo ay kasamaan at kalikuan ng kamunduhan. Kaya dapat alam mo yung ginagawa. Are you building the kingdom of God? Are you building, expanding the kingdom of God? Or are you building, expanding the kingdom of the devil? Mahalagang malaman natin yan. For instance, sa buhay natin, sino ba iniidolo mo? Pero mo nakakalungkot, isa kang lingkod ng Diyos, isa kang anak ng Diyos, isa kang mananampal, pero ang idol mo, unbeliever. Ang idol mo, tabi-tabi po, homosexual. Ang idol mo, mga worldly at mga secular. Are you expanding the kingdom of God? Ang lagi mong pinopost sa iyong social media, sa iyong Facebook account, sa iyong messenger, ay puro secular. Mas pinopromote mo pa yung gawain ng kamunduhan na sinasabi ng Bible, renouncing conformity. Ang itinataas natin sa social media, ang itinataas natin sa ating Facebook, ang tinataas natin sa ating sa ating mga account, Instagram, are we building the kingdom of God? Meron ba tayong kingdom mentality? I-check natin ano laman ng ating Facebook. I-check natin ano laman ng ating Messenger, ng ating Instagram, ng ating Twitter. Is it God glorifying? Are you fulfilling the purpose of God in your life? Kaya kanilagay ng Diyos dyan? O baka napopromote mo na kasalanan, kamunduhan, kapalaluan? Sino yung idol? Sino ginagaya mo sa iyong life? Sino ang ano-ano yung career? Kaya kailangan manalangin, Lord, give me a discerning spirit. Am I living according to your will? Madali lang naman yung according to your will.
The will of God is the Word of God. Sa mga single, Kristiyano ba boyfriend mo? O unbeliever? Kaya sabi ng verse 2c, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Kaya ang sabi ng Philippians chapter 1, that you may be able to discern what is best and pure and blameless for the day of Christ. Dapat nadidiscern natin kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, at kung ano yung nakalulugod sa Diyos. Let us grow in the love. Let our love abound more and more and more in the knowledge of Christ. Dapat in every aspects of our life, ang naitataas natin, ang napupush natin, ang nabibuild natin, ay ang kaharian ng Diyos. At ang nakikita sa buhay natin ay ang tunay na pagbabago. Tama? O may tama? So ito yung challenge ko sa inyo ngayon. As a challenge, let us commit daily surrendering our mind. Araw-araw po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ongoing process yan. Ang challenge sa atin ngayon, to renew our mind, let us commit daily surrendering our mind, seeking that transformative touch through His Word. Araw-araw yung ating kaisipan magkaroon ng metamorphosis. Araw-araw yung ating kaisipan isuko natin sa Diyos. At hayaan natin ang salita ng Diyos ang magsala, ang mag-refine, ang magbago ng ating kaisipan. Remember this. An idle mind is the devil's playground. Sulat nga po ninyo yan sa inyong mga comment section. An idle mind is the devil's playground. Anong ibig sabihin? Yung kaisipan na hindi nakaranas ng metamorphosis. Yung kaisipan na hindi po isinuko sa salita ng Diyos at kalooban ng Diyos. Yung kaisipan na nasa mundo lagi, iyan ang laruan at tambayan ni Satanas. Kaya ang takbo ng ating kaisipan laging worldly at takbo natin. Ang takbo ng ating kaisipan laging nandun ang lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kapag ang kaisipan natin na hindi nakaranas ng spiritual metamorphosis, kapag ang kaisipan natin hindi natin daily surrendering to the Word of God, tatambayan ng demonyo yan. Sisirain ng demonyo yan. Wawasakin ng demonyo yan. Papapangitin ng mundo. Kaya sa kaisipan mo lagi mong inisip, di ko kaya, mahirap yan, mahina ako, bobo ako. Nagkakaroon ka ng tinatawag nating defeated mindset. O sa iba naman, nagkakaroon ka ng beggar mindset. So in closing, tandaan po natin, in our conclusion and recap, the first lesson to the journey of faith, renewing our mind. Tiyakin natin ang ating mindset na katama by embracing the power of transformation through the renewal of our minds. Paano tayo magkakaroon ng renewal mind? Renounce conformity. Kapatid, iwan na po natin ang buhay makasanlibutan. Iwan na po natin ang buhay makamundo. Talikuran na po natin yung mga dati nating ginagawa sa kamunduan. Number 2, embracing transformation. Iyakapin po natin ang tunay na pagbabago by daily surrendering our mindset sa tinatawag po nating metamorphosis. Lagi tayong maging excited, lagi tayong hunger and thirst sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mong tulugan. Pag concert ng mundo, gising ka. Pagkalayawan ng mundo, gising ka. Pero pag salita ng Diyos, tulog ka at tamad ka. And the third and final, cultivating mindset. Kapag alam mong hindi sa Diyos yan, umiwas ka na. At huwag mo nang puntahan. Layuan mo na. Pero kapag alam mo sa Diyos yan, ay talagang pagsubikapan mo, lagi kang pumupunta. Dahil yan ang magdadala sa iyo sa tunay na paglago at pagtatagumpay. So mga kapatid, bago ako magwakas at manalangin, this coming Thursday, ang ating lesson number 2 is about our heart. Inuna natin ang kaisipan, bababa tayo sa puso. Rekindling our heart. Paano uling aapoy at aalam ang ating mga puso? So sa lahat po ng mga nakinig ng salita ng Diyos ngayon,
at nais nyo po talagang maging matagumpay. Alam ko, dumadaan ka sa napakaraming struggle. Dumadaan ka sa napakaraming mga trials, testing. Pero tandaan po natin, transformation always starts in the mind. Kaya tayo nagiging talunan, kasi sa mindset pa lang natin, talunan na tayo. Kaya kung ikaw ngayon nakikinig, kapatid, at lagi ka nalang talunan, lagi kang biguan, lagi ka nalang inaapakan, lagi kang inaapi, lagi kang kinukutya, lagi kang hinahamak. Ito hamon ko sa iyo ngayon. Let the mind of Christ be with you. Baguhin mo ang kaisipan mo. Higiin natin ang kaisipan ng Diyos. Kung nais mong maranasan ang tunay na pagbabago, tunay na pagtatagumpay sa lahat ng pinagdadaanan mo, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasalan, sa aking kamunduhan, sa aking kalayawan, sa aking kapalaluan, sa mga bisyo ko, Panginoon, sa mga pangit kong pag-uugali, sa mga gawain kong masasama, patawad, O Diyos. At sa oras na ito, pinagsisisihan ko lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Lord, baguhin mo ngayon ang aking kaisipan. Maranasan ko yung metamorphosis, renewing of my mind, na sa umagang tulog, itinatakpil ko. Iwinawaksi ko lakat ng aking kamunduhan, lakat ng aking kasalanan, at niyayakap ko ngayon ang tunay na pagbabago. Uhawin mo ko't laging gutumin sa pakikinig ng iyong salita. At lagi kong tayuan at tungtungan kung ano ang tama. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong pagpapatawad, salamat sa iyong pagliligtas, at salamat sa iyong pagbabago at pagpapala. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng amen. Amen. Kapatid, kaibigan, ikaw na tumugon ngayon sa panalangin, congratulations. At tayuan mo ang 2 Corinthians 5:17. If anyone be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ano man ang sabihin ng mundo, kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, isa ka ng binagong nilalang. Wala na yung ikaw na dating lumang makasalanan, makamundo, makalaman. Wala na yun. Isa ka ng binagong nilalang. And this is not the end. This is just the beginning. Tandaan mo ang date na ito. February, anong date ngayon? 4? February 6. Ito yung araw ng iyong pagtanggap nila. Ito yung spiritual birthday mo. At dito magsisimula iyong journey of faith. At sinimulan mo na sa iyong renewing of mind. Kaya kung nais mo, kapatid, na magkaroon tayo ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, gusto mong patuloy na mayroong nananalangin sa iyo, ito po yung aming misyon. Magbukas po kami ng marami mga prayer house, mga house churches, mga online Bible study group, at naghahanap kami ng mga church planting mission outreach. Kung nais mong patuloy sa inyong lugar, sa iyong tahanan, sa iyong opisina, ay i-welcome ang pag-aaral ng salita ng Diyos. I-welcome ang gawain ng Diyos. Mag-message ka lang sa amin. And God's willing, kami pupunta sa inyo para simulan natin ang isang gawain, isang prayer house, isang house church, or church planting mission. Maraming salamat and congratulations. So ituloy po natin ang ating programa. Dahil ngayon po ay araw ng Martes. So tayo po ngayon ay magsha-shout out. So, bago ko po i-shoutout ang lahat ng ating mga live viewers, ay nais ko muna pong i-shoutout ang mga napakahalagang nangyari sa akin ngayong linggong nakalipas. Number 1, shoutout po sa ECMI, San Mateo Church, sa kanilang 13th year anniversary celebration. Okay, shoutout po ulit sa ECMI San Mateo Church 13th year anniversary celebration. Congratulations po, Pastor Hernan, Pastor Dad, at siyempre po sa whole team ng ECMI San Mateo. Salamat sa isang napakaganda at napaka-inspiring anniversary. Congratulations po, ECMI San Mateo Family Church. Nakaka-bless po ang inyong simbahan.
At siyempre po, sa generosity po ni Pastor Hernan, maraming salamat sa lahat ng iyong mga binigay sa akin. At siyempre, shout out and congratulations po sa ating pong bagong ministry, ang Lifeline Online Ministry, a daily morning devotion ng ating simbahan. So last Monday at kaninang Tuesday, sinimulan na po natin yung ating Lifeline Morning Devotion. So, congratulations po una kay Pastor Noemi kahapon sa kanyang topic sa about love, sa kapag love man tayong lahat. Congratulations po sa aking asawa, Pastor Noemi. At siyempre po kay Ate Maya, kanina po na naging speaker po ng ating Lifeline. Maraming salamat at very inspiring po ang inyong mga mensahe. At bukas, hanggang Friday, talagang excited po tayong mapakinggan ng ating Lifeline Online Morning Devotion. At ang ating mga magiging speaker po ay sino yung mga speaker natin? Kuya Freddy, Ate Charmaine, at saka si Ate Rosel. So sa lahat po ng Team JTC Makati, Montalban, and sa Pampanga, suportahan po natin, ipanalangin mga speaker. Ito ko'y naniniwalang may panibagong pagpapalang dinadala ang ating Lifeline Ministry. So ngayon po ay yun pala yung mga hinahanap po. Birthday greetings din po. Ating pong pasalamatan at batiin ang lahat ng mga birthday celebrant. February 7, si Kuya Kim Disena. Happy birthday, Kuya Kim. February 4, Ate Jean Ocampo. Ang dati nating kabataan. Maraming salamat, Ate Jean. Happy birthday. Kuya Noli Magkamit, ang kapatid po ni Ate Teng sa Laguna, happy birthday. Cassandra Cyrus, ang aming pong kamag-anak dito po sa JB Rojas, Cassandra, si Cyrus, happy birthday. Si Ninong Rudy De Leon, Ninong Rudy, happy birthday po. Si Ate Baby Salvador, happy birthday Ate Baby. Pastor Mar Sadugio, happy birthday po Pastor Mar. Happy birthday kay Ate Faye Dayawon. Happy birthday kay Rosa Nadado, ang aking pong pinsan sa Laguna. Happy birthday kay Sir Frank Brondial ng Makati. At siyempre po, happy birthday kay Pastor Ber Arellano. So sa lahat po ng mga may birthday celebrant, God bless you more and the Lord bless you to become a channel of blessing. And may the Lord give you the very desires of your heart. Mga praise report, tulad ng nabanggit ko, congratulations po sa ating Lifeline Online Ministry na sinimulan po kahapon at tuloy-tuloy po ito. Every Monday to Friday from 5 o'clock in the morning to 5:05 in the morning. 5 minuto lamang. So sa lahat po ng mga kapatiran, sa lahat po ng mga kamanggagawa, ipanalangin po natin sila para sila pagpalain at maging daluyan ng pagpapala. At siyempre po, nais ko rin pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Bishop, Carding Sio, sapagkat kahapon po ako po ay naimbitahan niya sa kanyang bahay. At talaga siguro ito po yung fulfillment ng ating breakthrough. That year 2024 is the year of the breakthrough. Sapagkat may panibagong blessing pong isinare sa akin si Bishop Carding. Sa lakat ng may problema, doon sa tinatawag nating yung mga acidic. Alam po lahat ay acidic. Yung mahilig sa kape, mahilig sa soft drinks, mahilig sa alak, yung mahilig sa mga nesty, mga energy drink, yung laging naghihina, yung mga sports, mga player na gusto mo ng energy, kapatid. Yun po yung sinare sa akin ni Bishop Carding. Talagang grabe. So sa lahat po lang may sakit sa acidity, yung lahat ng mayroong acid reflux, yung lahat ng tinamaan ng COVID, kahit nga may cancer kung kailangan nyo po ng gamot, ay talagang nakaka-bless po ito. So, mag-message lang po kayo sa akin. Ito'y napakalaking blessing po. Kaya nga ako nagtitake na rin ngayon sapagkat nakita ko yung napakalaking epekto nito sa ating lahat. Na kapag ikaw pala ay talagang mahilig sa kape, sa soft drink, sa soda, sa energy, lahat yan magiging acid. Lalo na yung acid reflux, makakatulong po ito lahat sa atin. Okay? Announcement. Bago tayo magwakas, this coming Sunday, speaker po ko sa Team JTC Montalban. Kaya Team JTC Montal, maganda po tayo magkita-kita yan. At ang ating speaker this coming Sunday sa Makati, Ate Charmaine. Kaya lahat po tayo humanda. Ate Charmaine, be a blessing this coming Sunday. At sa Saturday po,
Speaker uli ako sa ating Church Planting Mission Outreach sa Lubao, Pampanga. Ate Del at sa lahat ng mga kapatiran, kita-kita po tayo sa ating fellowship this coming Saturday, 10 o'clock in the morning. At siyempre po, mamayang hapon, 2 o'clock, meron po tayong online Bible study na ginaganap. 2:00 po ng hapon sa Pilipinas, pero kasabay po natin ang New Zealand, 7:00 ng gabi sa kanila. So sa lahat ng gustong umattend ng online Bible study ko mamaya, mag-message lang kayo sa akin para ibigay ko po yung link. And this coming Wednesday, meron din po tayong online Bible study sa Lubao, Pampanga. Sa lahat ng mga taga-Pampanga at gustong sumama, 8:00 ng gabi, via Google Meet, meron tayong online Bible study, kasama po natin ang Team JTC Pampanga. At sa Thursday, may online prayer meeting po tayo. Kaya sa lahat may mga prayer requests, ibato nyo lang po at kami mananalangin. And lastly, this coming Friday sa ating online mentoring. So muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Lagi nating tatandaan, life without Jesus is a hopeless end, but life with Jesus is an endless hope. With God, life is a dead end. Lagi nating sekreto at pag-asa si Kristo lamang. So pahabol po lamang sa lahat ng ating mga live viewers na talagang sumuporta, maraming salamat sa inyo lahat. Kuya Stephen David, Kuya Renz Abala, Pastor Anoy Minadado, Kuya Ati Josie Ram Ibasco, Ati Mala Ibasco, Kuya Jesse Malyari ng Pampanga. Kuya Jesse, maraming salamat. Kuya Josephine Rosal, ang ating regular na taga-suporta ng ating gabi. Maraming salamat, Ati Beng. Ati Julie Morit, Ati Mary Ann Listana, salamat po. Ati Charmaine, tinatawagan kita ng isang araw sapagkat ako'y naniniwalang pagpapalain ka ng Lord at magiging channel ka ng blessing. Malapit ka na sa ating lifeline at this coming Sunday, ikaw ang spear. Tawagan mo po ako. At Ati Vilma Conde, maraming salamat, Ati Vilma Conde. Ati Maui Nadela mula po sa Montalban. Ati Lily Binyas, Ati Maya Andaya, Ati Rose Merisola. Ati Rose, salamat po. Ati Malu Enciso, Ati Susan Reyes, Ati Annie de Guzman, Ninang Auring Bilar na Ninang Auring, maraming salamat. Miss na namin kayo sa ating simbahan. And Susana Labasan. So sa lahat po ng ating mga kapatiran, maraming salamat. This coming Thursday, part 2 tayo ng The Journey of Faith, Rekindling Our Heart. At doon po sa ating program, doon po tayo mananalangin. So muli po, ito ang iyong kaibigan, ito po ang iyong lingkod, Bishop Efren Nadadong nagsasabing, always aspire to inspire before we expire. With God, life is beautiful. Ang sekreto ng isang maganda, maayos, masagana, at matagumpay na pamumuhay, si Kristo lamang. Nais ko rin palang pasalamatan si Kuya Ulysses, kasama ng kanyang kapatid na si Kuya Web at ng kanyang mapapakasawang si Ate Gretchen. Nag-meet po kami kahapon sa circuit. God's willing, sa month of March, ikakasal po natin muli sila. 2 lingkod ng Diyos na muli pong pag-iisahin natin sa presensya ng ating Panginoon. So muli, maraming salamat. Ang ating battle cry, together, we live as a family. Together, we work as a team. God bless you all. Shalom. Shalom. Iba't ibang ugali ang ating sasalubungin. Iba't ibang problema, sanga-sangang karsada, sa musika